na Defensor Katoliko. Brother Kirby, salamat sa Diyos. Bago to. Okay, maraming salamat dahil na medyo tuloy-tuloy na ating Catholic Doctrinal Exposition. At ngayon po ang ating tema ngayon ay isa sa mga protestantic opinion na ayon po dito mismo sa Aralin pa Biblia para sa mga Katoliko. Na po ang sabi dito ay hindi na daw matutumbasan ng gawa ng tao ang kaligtasang regalo ng Diyos o tanging pananampalataya kay Jesus at hindi na relihiyon na makakapagligtas sa tao. Dahil po ang sabi nila ay mali ang tinuturo daw ng simbahang Katoliko sapagkat mali ang kanilang pagkakanaw o interpretation ng Biblia. Hindi relihiyon ang kailangan ng tao kundi tamang pananampalataya lamang sa Panginoon Jesucristo. Sabi po yan dito sa unod chapter 1 verse 16 ng Roma. Ang relihiyon ng iglesia ay walang magagawa upang iligtas ang tao sapagkat kay Jesucristo na siyang salita ng Diyos. Sa una-una ng 1, noong katuwang ang salita ay naging tao. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo'y Diyos at ang verbo ay sumasa Diyos. Ayun po, sapagkat katunayan, ang sinumang may pananampalataya gagabayan at tuturuan ng Espiritu sa kanilang pagbabasa ng Biblia, kumbaga, gagabayan po sila ng Holy Spirit, Pero ito po, ang sabi sa mga aral Katoliko, na founded by Church Fathers natin, marami po yan, mga nag-canonize ng mga santo dito. Lahat ng mga grupong Kristiyano na hindi kabilang sa pananampalatayang Katoliko ay naniniwala din na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bawat isa po sa kanila ay nag-aangkin at may mga dahilan upang patunay na sila ay pinapatubayan ng Espiritu Santo. Na nagpapatunay na mula ng panahon ng reformasyon ni Martin Lutero na kanyang binanggit kanina kapatid Jared noong 1517 ay umiiral ng denomination na Protestante of Protestantism ay umabot mahigit na 25,000 years at patuloy pa itong nadadagdagan. Ito po yung mga iba't ibang congregation ng Christianity na nakarehistro sa Security Exchange Commission dahil may founder po yun sila, mga kapatid. At nalaman ko po doon na ang aking founder ay tao mamamatay magkakasala na hindi tulad sa Katoliko ay Diyos muling namatay, muling nabuhay. Dahil kaya po ng Diyos na maging tao kasi kung hindi pala sa Diyos, mga kapatid. Dahil po, sabi po dito, kung mali ang pagkakaunawa ng simbahang Katoliko sa banal na kasulatan, sino o anong grupo sa mahigit 25,000, ito ang tiyak na makapagbigay na tamang interpretasyon sa Biblia. Dahil paano naman po natin malaman ang interpretasyon ng isang Biblia na hindi pa natin nalaman o ano ba talagang tamang pagkakaunawa, mga kapatid. Kumbaga yung salita ng Diyos, sa Old Testament, nalaman ng tao noon sa pamamagitan ng propeta. Propeta po. Sa New Testament naman, si Jesucristo mismo na yung nagsalita na nalaman ng mga apostoles ngayon, mga kapatid, na talaga naipasa sa dahil po yung mga apostoles noon ay sila po yung mga sinuunang mga pari na talagang nung nagsunod-sunod po ay nalaman po natin ngayon sa panahon na ngayon sa pamamagitan ng simbahan. Sabi po dito, maaari din natin itanong kung sino nagbigay sa kanilang kapangyarihan na magbigay ng interpretasyon sa banal na kasulatan. Dahil malinaw pangako ng Panginoon Jesus sa kanyang iglesia na kanyang itatayo ay hindi pananaitigan ng kamatayan. Ito yung hadis, kaawin ng Diyos ito. Si Satanas, yung mga mga fallen angels na nag-rebelde dito sa langit dahil sa kanilang pride. Kaya po tayo mag-practice ng mga humility. Isa po sa mga 7 heavenly virtues para maiwasan natin ang 7 deadly sins isang equal sa mortal sin, mga kapatid. Talagang dapat po yan maiwasan para tayo po ay pupunta sa langit, mga kapatid. Dahil malinaw na pangako ng Panginoon Jesus na kanyang iglesia, hindi pa nanaitigan ng kamatayan, ang paniniwala ay patuloy na naging bahagi ng pagkaunawang Kristiyano. Dahil unang tinawag ng mga Kristiyano ang tagasunod ni Jesus sa panahon dun sa Antioquia, Book of Acts, mga gawa po yun ng mga apostoles. Sabi dito 16-18 ng Mateo, sa madaling salita po, at ngayon sinasabi ko sa iyo, o ikaw Pedro, o ba't sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito manadaig ng kapangyarihan ng kamatayan.
Mga kapatid, alam natin na mga fundamentalista na ang nagkatuwang taong salita ng Diyos. Ang nagtatag ng iglesia, ibig sabihin noong panahong hindi pa nagkatuwang taong Panginoon Jesus, wala pang may tuturing na iglesia ng mga reliyong Kristiyano noon. Dahil di ba po nagkatuwang taong ating Panginoon Jesus noon? Ngunit ang mga hindi katoliko o fundamentalista yun po ay nagtayo na bago at iba pang iglesia batay sa personal nila interpretasyon. Dahil po katunayan, ang Biblia po ay nagpapal ng Biblia. Si Martin Luther ay talagang pinalitan at kung ano po ang kanyang binawas ay dinagdag. Yung mga 7 apocryphal books, isa po yan sa mga libro ng Old Testament, Unang Makabeyo, ayun po. Dahil sabi po dito, hindi gayon ang paraan ng Espiritu Santo sa pagbibigay patnubay sa mga taong nais makaunawa sa katotohanan. Sa madaling salita po, kailangan po natin malaman na interpretasyon ng Biblia sa mga nagmula ng mga nagsalin ng Biblia noon. Isa na dito po sa mga patron ng santo namin, si St. Anthony de Padua, at isa sa mga naging paborito si St. Thomas Aquinas na isang yan, isang si Thomas Aquinas, isang mga nagsulat ng Summa Theological, isang Dominican friar. Talaga siya po ay nakatulong sa pag-interpretasyon kung ano ba dapat natin malaman sa ating Biblia. Sabi dito na hindi gayon ang paraan ng Espiritu Santo sa pagbibigay patnubay sa mga taong nais makaunawa ng katotohanan. Bukod din ang Espiritu Santo ay doon lamang ipinagkaloob sa mga alagad na kabilang sa iglesia itinayo ng Panginoon Jesucristo at matutunton sa unang siklo. Yung unang siklo po ay 33 AD, na considered as 1st century because it began in Upper Room in Jerusalem. Doon po mismo na talagang binigyan pa po ng sabi ni St. Ignatius of Antioch na unang tinawag ng mga Katoliko. Kumbaga universal po yan mga kapatid, na unang tinawag na Katoliko ang mga Kristiyano. Hindi po Baptist, born again mga kapatid, at lalo na hindi ibang reliyon ito. Kasi po, mahalagang maunawaan na ang Espiritu Santo ay pinagkaloob lamang doon sa mga taong kaugnayan o relasyon sa tunay na iglesia. Si St. Ignatius of Antioch at Isercio ay meron sa connection sa mga sinaunang papa ng mga iglesia katolika. Dahil po yung mga nagsilita ngayon, marami po, 1914 ay masyadong patay na po, hindi na rin po alam ng mga apostoles yun. Paano po natin malaman na sila ay marami pa, anghel, propeta, diba? Samantalang sa atin tayong Katoliko, ang ating Diyos ay naging tao. At nandun din ang kanyang pagka-Diyos. Talagang binaba niya ang kanyang pagka-Diyos noon. Naging tao para sa buong mundo. Kaya sumunod tayo kung saan man siya patungo mga kapatid. Dahil 23 ng Jeremias, ako'y sa lahat tanda ko, wala makakapagdago sa akin. Mga kapatid, kumbaga may kita niyo po ang mga example niyan sa mga pare. Sila po ay isa sa mga in person of Christ. Talagang kung mga pusal kayo doon ay meron po silang karapatan na mag-absolute ng ating mga kasalanan. Na kung paano yung mga apostoles noon, binigyan ng otoridad. Isa po dito example si Pedro, ibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang iyong ipagbawal ay pagbabawal sa langit. Ang iyong ipagutos sa lupa ay ipagutos din sa langit mga kapatid. Dahil po mahalagang maunawaan na Espiritu ay pinagkaloob lamang doon sa mga taong kaugnay o relasyon sa tunay na iglesia. Unang 1:2:20 na at hindi dapat ipagwalang bahala ng paraan ng Espiritu Santo ay magtatalaga sa mga tanging gawain inilaan tulad ng pangaral at nawan ay pinagtitibay ng mga pinagkalooban ng karapatan ng iglesia sa pamamagitan ng pagbabatong ng kanilang kamay. Marami po kasi nag-laid hands without authority. Akala mo nila sila ay nasa kanilang Holy Spirit pero wala pala doon sa tunay na Kristo. Dahil po ang mga pari lang mga kapatid. Dahil sabi dito unang Timoteo 5:22, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihan mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan
ng iba, manatili kang walang dungis. Ang nagpapatuloy po sa karapatang apostoliko sa pangangaral ang nagbibigay ng katiyakan sa narapat na paniniwala, ang Espiritu ng katotohanan ang pumapatubay sa atin sa pamagitan ng Iglesia. Kaya po kung nagsasabi man ng mga iba't ibang congregation na hindi na kailangan ng simbahan, reliyon, pero sila may simbahan, talagang illogical po yan. Wala pong, hindi po nagko-connect, dahil po sila may iglesia. Sabi nga po dito, ang Espiritu ng katotohanan po na pumapatnubay sa atin sa pamagitan ng iglesia. At ang kagandahan dito, hindi ko lang interpretasyon, kundi isa sa mga po ito. Church fathers po, mga kapatid. Ang iglesia na noon pa man ay meron din ng mga guro o tagapangaral. Kaya hindi tinuturo ng Espiritu ang lahat sa isa lamang tao sa pamamagitan ng tagapangaral na walang kaugnayan at hindi nagtataglay sa karapatan mula sa iglesia ang itinayo ni Kristo. Dahil sabi nga dito sa 14:15 ng Roma, isa sa mga letra ni Pablo, ito, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangaral? At paano makakapangaral sino man kung hindi siya isinugo? Diba? Kung isinugo ng Panginoon, talagang may makikinig, mga kapatid. Bakit? Dahil po nung una, si St. Matthew, isang maniningil na buwis, alam ng Panginoon na siya'y pipiliin. Kumbaga, pinili talaga siya ng Diyos. Kahit na ganun siya, San Pablo, mag-uusig. Ngayon, isa sa mga marami pong na nagkikatulong sa pag-influence ng Christianity. Kaya hindi Biblia ang maaaring maging huling kapangyarihan sa pag-alam ng katotohanan, sapagkat umaasa ito sa mga nagbabasa at nag-iisip na tao sa pamamagitan ng iglesia. Kailanman ay hindi binabanggit sa banal na kasulatan ang aral na sapat na ang Biblia upang maging ang ating pamantayan sa pag-alam ng katotohanan. Mismo ang Biblia umaamin na ang iglesia ay ang haligi at saligan ng katotohanan. Ang totoo, itinuturo ng Panginoon na iglesia ay dapat na lapitan o pakinggan bilang ang huling kapangyarihan at hindi Biblia ng mga Hudyo. Dahil tayo po ay nasa New Testament na, mga kapatid. Nasusulat po yun sa 3:15 ng unang Timoteo. Sa may salita po, ang iglesia ang may huling pananalita, may taglay itong kapangyarihan na itiwalag ang sinuman, bunga ng pagkakasala o pagsulungat sa itinuturo ng simbahan. Katunayan po, may tiniwalag nga po ang ating papay, mga SSPX, na nag-ordinate ng mga bishop, na wala pong approval. Kung alam po natin, mga Katoliko, ito po yun. Talagang may kapangyarihan na itiwalag ang sinuman, bunga ng pagkakasala o pagsulungat sa itinuturo ng simbahan. 1:20 ng unang Timoteo. Sa isang tagpo sa aklat ng mga gawa, ipinakita na ang Espiritu Santo ang pangunahing nagsasalita sa pamamagitan ng iglesia. Yung pinakita po ng Espiritu Santo na pangunahing nagsasalita sa pamamagitan ng iglesia, ito po yung isa sa mga gawa ng mga apostoles nung nawala ng ating Panginoon Kristo. Sa isang tagpo sa aklat ng mga gawa, in English, Book of Acts, mga kapatid. Sabi mo dito sa 15:28 ng gawa, nang inaayos ng iglesyang suliranin ukol sa mga doktrina sa pamamagitan ng konsilyo na natalakay ukol sa mga katanungan kaugnay ng kautusan ni Moises at pagtanggap sa mga hintil sa iglesia. Hindi lamang ginagamit ang konsilyo ng Biblia upang ayusin ang mainit na pagkatalo. Ang iglesia ay nagpapasya rin sa tulong ng Espiritu Santo upang huwag may atang sa iba ang ibang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Lucas 10:16 po. Sa makatuwid, dumadaan ang sino mang suliranin ang kinakaharap natin ng iglesia sa isang uri na diskusyon na nagpapasya ng konsilyo o pagpupulong ng mga binibigyan ng tungkulin o karapatang gawain ito. Ang ganito pong sistema ay mapapansing nag-umpisa maging noon pa mang panahon ng mga apostol. 15:21 ng mga gawa. Ang official na posisyon o pasya ay pinapadala sa mga may kinalaman lokal na iglesia sa pamamagitan ng mga sugo na naatasan din ito ay paliwanag. Kung ganito ang umiiral sistema sa tunay na iglesia, hindi agad paniniwala nagsasabing sumasa kanila ang espiritu, walang pagsubok o pagsusuri. Marami ang may liligaw o tatalikod sa pananampalataya dahil sa
kautusan ng mga bulaang guro. Hindi maaari tumanggap ng pahayag mula sa Espiritu Santo ang isang tao na may intensyon magtayo ng bago at ibang iglesia. Sabagat hindi ito hinangat ng mga tunay na apostol, batid nila na sulungat ito sa layunin ng Panginoon Hesus para sa mga alagad na ipinatayo na noon pa man ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa iba't ibang iglesia na umiwas sa kanila. Katunayan sa 1:18 ba ng gawaan ng Galacia ng sumpain ang ibang turo. 1:8 ng Galacia. Ate pong basahin, Gawad na Jared. Isa po ito sa mga letters, epistles. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang-ibang aral na iba sa aming mga ipinangaral ay itakwil ninyo. Patunayan po, ako po ay dati nagsusuri din sa Mormons, no, sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nagtagtag po sila ng libro at parang sinasabi na ang Biblia ay kulang dahil po mayroon po silang sariling libro. Doon pa lamang po ay talagang sumpa na po mga kapatid, dahil kailan lang din po yan na nagsilitaw na Iglesia ng Colorum po, hindi makakapanig ang kapangyarihan ng kamatayan o kasinungalingan sa Iglesia. 16:18 ng Mateo, sapagat tiniyak niya patuloy siyang makakasama ng mga alagad hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang Espiritu Santo ang hinihiling niyang maging kasama natin magpakailanman. 14:16 ng 1, upang magturo ng lahat ng bagay. Kung totoo si Jesus sa kanyang pangako, makakatiyak tayo na Iglesia Katolika ay Iglesia na kanya itinatag at nagsisilbing haligi ng salig at katotohanan. Katunayan po sa iba't ibang yung aking pong pinagsasamba noon ay wala pong communion, Eucharist, wala po, puro symbolical po. At yung cross namin, cross lang siya, walang Kristo. Ito parang nilayasan kami na. Samantalang po dito, may cross na, may Kristo ba? Mga kapatid, saan ka ba? Talagang marami po, sacramentals, mga tradisyon na talagang sa akin kasi napansin ko pag-worship namin, parang concert. Mga kapatid, mga nagtatatalon-talon pa, Grabe. Basahin natin ang 7:7 ng Marcos. Isa sa mga synoptic gospel ni Cristo na Mark, Luke, John, and Matthew. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o mga utos ng tao. Talagang utos ng tao, sa pamamagitan ng pastor na walang apostolic succession. Na hindi doon sa Katoliko, meron. Peter, St. Linus, St. Ignatius of Antioch. At lalo na po sa mga santo, marami. St. Ambrose of Milan, St. Thomas Aquinas, St. Rita of Asia. Na talagang wala rin sa aming mga born again ng mga santo. Kaya mahirap talaga malawa kung paano maging mabuting ehemplo sa iba. Kaya po kami yung mga rebulto dahil pinagpautos ng Diyos sa 2 Kronika na umukit ka ng larawan. At sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng 2 rebultong larawan ng mga banal. At katunayan po, venerate at pagrespeto lamang po ang aming ginagawa at hindi namin siya sinasamba, mga kapatid, na talagang wala po makakapuntos. Dahil inano po ng mga protestante huwag kang gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. Hindi naman po yung Diyos Ang mga santo po ay sa mga tao nagtagumpay laban sa mga kasalanan dito sa mundo. Isa yan sa mga manifestasyon ng kumbaga influence ng demonyo na hindi natin matagumpay ng kasalanan. Paano may piano, pero may mga santo po, may kapangyarihan po talagang ang simbahan na magtiwala at makapag yung canonize, ng kung ang mga santo, at mahaba pong proseso yun, balik po tayo. Ito ay sapagkat sa kasaysayan ng mundo, wala lang iba pang pinatutunayan na iglesia o pananampalatayang Kristiyano na matatalunton o may linyang di nabubutol mula sa unang siglo at nagpapatuloy na umiiral para sa susunod na salinlahi. Tanging ang Iglesia Katolika lamang ang pinatutunayan na wala kinikiling ang mga aklat na kasaysayan na nakatupad sa isa sa mga tanda ng tunay na iglesia. Kaya walang dahilan para isipin walang kabuluhan
o walang papel sa kaligtasan ng reliyon. Inimbento lamang ng mga hindi katoliko ang pananiniwalang ito upang maiwasan ang ilang katanungan na nauugat sa kasaysayan. No? Kumbaga yung roots of the history na nagtatag sa kanilang samahan. Ang paniniwala na hindi nagpapalagay sa reliyon ay walang matibay na patayan sa banal na kasulatan. Dahil the church is pillar in truth and foundation. Dalawang salig ang dapat isaalang sa kahulugan ng reliyon. Una, bukod dito sa isang organisasyon na nagtataglay ng sistematiko at dogmatikong mga aral. Mga dogma, mga ano po, ayun, yung mga magisterium, ayun po, sa tunay na diwa, ang reliyon sa Latin, religare, ay tumutukoy din sa pagkikipagtupad, pagkikipagbuklod, o pagbabalik loob sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay matatali tayo sa isang tunay na relasyong makapaglapit sa atin sa Diyos. Okay? At dahil doon, napatunayan natin na debunk isa sa mga protestanteng opinion na base mismo sa araling pagbiblia para sa mga katoliko na tanging pananampalataya kay Jesus at hindi rin mapagligtas sa tao. Dahil katunayan po, kami mga katoliko ngayon ay nakikipaglaban, hindi laban sa laman, ano? At sinusaway ng may kapagsikan. Dahil po kung hindi talaga tunay ito, ay dapat wala kami sa harapan niya. At ganun po talaga umikilos ang Holy Spirit. At hindi sa iba't ibang nagsilitaw na mga ayon sa 24:24 ng Mateo, no? Na sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang Kristo at mga bulaang mangangaral na magpapakita ng kaartihan, ano pat maaring iligaw ang mga hirang. Talagang hirang, ano, may liligaw. Ganun po talaga dahil sa pagkamalit, doon din tayo natututo, ano, na kung paano yung mga santo noon, mga nakakasala ay natututo. Sila po ay nakapagtagumpay sa kanilang mga nahirapang mga kasalanan. At tayo naway magpatuloy, no, sa pagsaliksik ng katotohanan dahil makikilala niyo ang katotohanan at katotohanan magpapalayo po sa atin. Amen. 8:32 ng 1, isa sa mga synoptic gospel ni Cristo ay yung life of Christ. Doon po kasi nasulat yun sa Matthew, Mark, Luke, John. Ang buhay ni Yesu Cristo noon. Marami po siyang turo noon. Sermon sa bundok, sermon ng damang, mga kapatid. Marami pong himala na talagang yung iba po ay ibang propeta, anghel. Wala pong mga himala at talagang bula ang Kristo. Talagang sila po yung kinatuparan ng mga anti-Kristo na, mga kapatid. Walang pinagkaiba sa mga Saduseo, Pariseo, ang mga pinagsabihin noon ni Jesus na mga hipokrito. Dahil siya lamang ang pundasyon, unang Korinto 3:11, no? Ang sulok na bato, ang ulo na iglesia, ang hukom na darating, ang tagapagligtas na nagbigay ng buhay niya para sa atin. Dahil may ibang reliyon din, no? Mag-second coming, pero si Jesus lang ang babalik. Kaya po, di na po kataka-taka. Talagang Kristyanismo na Iglesia Katolika, tunay na reliyon at tunay na simbahan. Wala nang iba. Maraming salamat.